Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Usapang impeachment po kay VP Sara. So, base po sa survey, mas marami daw pong kababayan natin ang gusto po na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung iisipin nyo, kahit po mismong si Vice President Sara Duterte at mga sumusuporta po sa kanya, gustong magkaroon ng impeachment. Pero hindi para tanggalin po ang ating Vice President, kundi para po malaman talaga kung meron pong katotohanan yung sinasabi nilang nag-violate po si VP Sara ng betrayal of public trust. Kasi yan po yung isinampang reklamo doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, yung betrayal of public trust is napakalawak po, pero ang pinaka-pinupunto po ng mga nag-file po ng kaso, yung mga makakaliwa at nila Laila de Lima, na naglustay daw po ang OVP ng kanyang confidential funds. Nilustay daw po ng Vice President po yung pondo sa hindi raw maipaliwanag na kung paano daw po ginastos yun. Base doon sa hearing ng Committee of Good Governance ni Congressman Chua. So yung Congressman Chua po, ito po ay congressman po mula po sa Maynila, na sinasabi nila sa kanilang rekomendasyon ay dapat daw pong ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa maraming mga bagay-bagay na hindi daw sinasagot ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung inyong maaalala, may time na pumunta po si Vice President. Kung di ako nagkakamali, ito yung last part ng hearing bago matapos po yung 2024. Umattend si Vice President Sara Duterte para suportahan yung kanyang mga tao sa OVP at sa DepEd. Pero hindi po siya tinanong ng mga congressman na present ng mga time na yon doon sa hearing na yon. Considering na nag-take na ng oath ang ating Vice President, pero ang palusot nila, mas inuna daw po yung mga SDO, yung mga Special Disbursement Officer. Sila daw po muna yung inuna dahil mas mahalaga daw po yung kanilang ginagampanan. At the same time, nagkaroon daw ng aberya dahil nga isinugod sa ospital yung isa sa tao ni Vice President Sara Duterte. So, yun yung palusot nila, pero kung titingnan nyo naman yung video ng hearing na yun, halos maghapon po nandun si Vice President Sara Duterte, pero hindi po siya tinanong ng mga congressman. Ngayon, yung sinasabi nilang betrayal of public trust na nilustay nga daw po ni Vice President Sara Duterte yung pondo ng confidential funds, yun po yung isa sa pinakamabigat na grounds daw na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte para siya ay ma-impeach. Ngayon, hindi po sinasagot ni Vice President Sara Duterte yung mga tanong ng mga kongresista doon sa hearing dahil ang kanyang pananaw, iyon ay tungkulin o trabaho ng COA. So, COA lang po ang pwedeng mag-audit sa mga ahensya ng gobyerno at hindi po ang Kongreso. Ngayon, ang nangyayari kasi dahil nga sa palagay ng marami is binraso nga daw ng House of Representatives yung COA. So napilitan silang ibigay yung mga dokumentong ginagamit nila sa pag-audit sa Vice President. Kaya lumitaw po yung napakaraming katanungan di umano na isa sa mga yun yung tiningnan nila para sabihin nagkaroon po ng paglustay ng pera ng taong bayan. Pero kung titingnan nyo naman, naglabas na rin naman yung COA ng report na sinasabi naman nila na hindi namang naglustay ng pera ang OVP. So, doon pa lang magkakaroon na ng judgment kung nagkaroon ba ng paglustay ng pondo yung OVP. So ito yung pag-uusapan natin. So napahaba lang yung intro natin, pero syempre ito na yung pinaka-topic. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV,
baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to at himayin pa po natin ng todo kung bakit ba nasabi ng taong bayan na gusto nilang ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ito ay batay sa SWS survey noong December 2024. Ayon sa survey, ang confidential funds issue at umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Samantala, patuloy yung panawagan ng mga complainant na sana ay umpisahan na ang pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte. So yun, kung papakinggan nyo yung balita, iba-iba kasi lumalabas eh. May ibang balita sinasabi, gusto raw mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Mas marami raw yung may gusto. Pero dito sa balita na to, malino naman yung kanilang pagkakabalita. Suportado yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para magkaalamanan nga. Kasi nga, hindi nga sinasagot ni Vice President Sara Duterte yung mga tanong ng mga kongresista. Kasi nga, ang kanyang pananaw, COA lang ang pwedeng, kumbaga, sa COA lang sasagot si Vice President Sara Duterte at hindi sa Kongreso. Dahil sa saligang batas natin, COA lang ang binigyan ng karapatan na mag-audit at hindi po yung Kongreso. Dahil ang Kongreso po is tagagawa lang ng batas. Ngayon yung sinasabi nilang in aid of legislation, kung in aid of legislation yung ginawa nilang hearing, ano po yung naipasa nilang batas doon sa ginawa nilang hearing? Eh yan nangyari, di ba? Nag-recommend sila, nakasuhan daw. Sampahan ng reklamo si Vice President Sara Duterte. So paano nagkaroon ng in aid of legislation kung ang recommendation nila is magsampa ng reklamo? Di ba? Napakalinaw. Kaya nga, hindi na sinagot ni Vice President Sara Duterte yung mga katanungan ng kongresista kasi nga, may prejudgment na sila. Dahil sa script nila, pinalalabas nila na naglustay ng pera ang OBP at ang DepEd under Vice President Sara Duterte. Ngayon, bakit maraming kababayan natin ang gusto ng impeachment trial? Diba? Bakit gusto? Kahit nga si Vice President Sara Duterte, gusto na magkaroon ng impeachment trial. Bakit? Kasi doon magkakaalamanan at doon lalabas na yung ginawa ng mga kongresista puro paninira lang. At doon sa impeachment na yon, makikita na yung mga kongresista natin ay mga walang alam sa batas. Diba? Doon magkakaalaman na kasi magkakalabasan ng ebidensya. At isa ang tawag dito yung magiging mabisang bala ng OBP o ni Vice President Sara Duterte pagdating sa impeachment, kung yung pagbabasihan ay yung betrayal of public trust, yung yung paglustay nga ng pondo, yung report ng COA. Dahil sa report ng COA, gaya na sinabi ko kanina, kiniklear nila si Vice President o yung OBP at ang DepEd under VP Sara na wala siyang ginastos na o wala siyang nilabag, wala siyang maling paggastos doon sa budget ng kanyang confidential funds. At isipin nyo pa, isang bagay pa, bakit tumatagal yung mga isinampang kaso o yung sinampang impeachment complaint nitong mga makakaliwang grupo at ni Dilima? Isipin nyo, December 5 pa yata yung first complaint ng impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung anong status, kung yan ay tatayo o ibabasura lang. Kasi ang nangyayari dito, inipit lang ng Secretary General yung complaint. Ang kanyang katwiran lang, may inaantay pa siyang ibang magreklamo o may magdadagdag pa na impeachment complaint. Malinaw po sa rules na kailangan once na may nagsampa ng impeachment complaint, within 10 days lang, kailangan iakit na kagad sa speaker kay Martin Romualdez. Pero ang nangyari, inipit lang nito ni Secretary General
pangalan nito, di ko matandaan, basta yun, itong Secretary General na to, inipit niya lang. So, pwedeng may order sa kanya na ipitin lang yung impeachment complaint para hindi masisi yung speaker. At the same time, kung titingnan nyo yung calendar ng mga kongresista, medyo ipit na dahil nga papasok na yung election period, yung campaign period. So, hindi na yan maaasikaso ng mga tatakbong politiko, especially sa Senado dahil siyempre nationwide yun, mas mauuna silang magka-campaign. So, hindi na yan masyadong maasikaso at kung maasikaso man yan, medyo mamadaliin yan. So, siyempre, kung magkakabotohan, baka doon pa lang sa botohan, ligwak na yan. So, parang nangyayari rito, itong si Speaker Romualdez is umisip ng paraan para hindi sila masisi. Sa pamamaraan na yun, sasabihin nila na yan yung napagdesisyonan ng mga mambabatas na wag nang ituloy yung impeachment at sinunod lang nila yung kahilingan o yung request ni Bongbong Marcos na wag nang ituloy yung impeachment. So, ang magagalit lang dito ay yung mga makakaliwa at yung mga pinklawan dahil iisipin nila na ang nag-ipit ng kanyang impeachment complaint ay itong si Secretary General. So, kumbaga yung blame dito is nakatutok lang dito kay Secretary General at hindi kay Speaker Romualdez. So, hindi lang natin alam kung ano yung naging usapan nila rito, bakit ganun yung nangyari. Dahil napakahaba nung titinakbo ng kanilang impeachment complaint na dapat ito'y inaakit na kagad. Isipin nyo anong petsa na. Pero umaasa pa rin yung mga makakaliwa na ito ay uusad pa. Pero alam naman natin, umusad man o hindi yan, ang target lang naman nila dyan is publicity. Dahil yung mga nagsampa ng reklamong impeachment labang kay VP Sara, yung mga tatakbo rin po sa mga national election at sa party list. Kagaya ni De Lima, tatakbo yung party list. Yung convicted na si Franz Castro, tatakbong senador. Si Brosas, tatakbo ng senador. So, it's all about publicity. So, hindi naman nila kailangan ng kumbaga nga, good or bad, publicity, still publicity. So, alam nila makakatulong sa kanilang kandidatura yun dahil kailangan nila makilala, kailangan nilang pag-usapan. At least, para sa ganun, makakuha pa sila ng boto. Pero yun nga, gaya ng laging pinapaalala sa inyo, nasa ating mga kamay kung yung mga yan ilalagay uli sa gobyerno o hindi. Nasa atin po yung kapangyarihan na mamili po ng tama. So, kung gusto nga natin ng pagbabago, gumoto tayo ng bago. So, andyan sila Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc. Yan po yung mga bagong tatakbo pong senador na pwede po natin sandalan na kailangan po natin mga bagong ideya dahil yung isipin nyo, yung mga matatagal ng mga nakaupo dyan, wala naman po naitulong sa ating bansa. Diba? So, kailangan natin silang palitan at makakuha tayo ng mga bagong ideya para mapaunlad po ang ating bansa. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.